Nasa hindi na lang dito pala. Naglalag nila. Dito mo na ako. Upo na tayo. Uy ha, naglilibon sila, nagbibigay sila ng form sa akin ng activity. Hindi nagagana na. Hoy, ako dito. Hindi naman nagpapasok. Talagang acne ayaw nilang manood itong last night ni Papa kasi sobrang sama, sakit sa pakiramdam nila na sa huling araw ni Papa hindi man lang nila maihatid. Maraming salamat po kahit po merong NCOG, nandito pa rin po kayo para dumamay. Kala po kasi namin yung mga kamag-anak lang namin ang pupunta kaya yan po lang po ang prepare namin upuan. Pasensya na po. I-observe pa rin po natin yung social distancing. To be led by Marian Romero. Holy Spirit. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami nagsama-sama upang alalahanin at ma-feel na andito pa rin si Lolo sa huling gabi niya dito sa mundo. Maraming salamat po dahil pinagkaisa niyo po kami sa gabing ito sa gitna ng krisis na kinaharap ng aming bansa dahil sa coronavirus. And Lord God, kung nasaan mo po si Lolo, sana po panatag ang kanyang kaluluwa. Kung sana, kahit nasaan po siya naroroon ngayong gabi, sana masaya siya. Na kahit hindi kompleto ang kanyang mga anak, na makita niya kami andito, sama-sama pa rin, na inaalala at pinahalaga ng kanyang buhay. Maraming salamat po. And as we glorify our Lord, glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Inihandang tribute para sa aming ama ng aking pamangkin nila si Laika Angela May. Mabuti nga po nakapaghanda siya ng ganito kasi wala po palang tribute ang St. Peter. Sana po, para lang sa amin itong pamilya kasi nga hindi kami nabuo. Ngayon, sa paghatid sa aming ama, ito po yung ipapanood namin sa inyong lahat. Mga alaala ng aming ama.
showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will pull me through, thanks to you.
Hindi ko magkatawag amin. For all the times you spent with me, for all the fun Malabo na ang mata ko. Ikaw, malabo na ang mata. the joy, laughter, and Salamin o yun. tears we have shared through all these years. Thank you all for being here. Tulog na. Ikaw, tulog na. What's right or wrong, for showing me where I belong. You were there to make me strong when I'm feeling all alone. As I hear you sing along with my song. Thank you for Sino ang mama ni Benjamin? Sino ang pamanitin namin? Si Loreng. Si Loreng, Ang papa, sino ang papa niya? si Lonyo, Anong pangalan ng papa ni Benjamin? Si Chris. Francisco, Ha? Si Crispin. kapangalan ko, Sino ang kapangalan mo? si Loreno, Loreno? Loreto. ay Loreto, Si Lorena. Kilala mo? Anak mo si Lorena. Nasaan si Lorena? anak mo si Lorena, Ayun o si Lorena. ayun o si Lorena, Ilan ang anak mo? ilan ang anak mo? Ikaw. Ilan ang anak ni Ben Pilonyo? Ilan ang anak ni Pilonyo? Alam mo? Alam mo? Hindi. Hindi. Anong pangalan mo? Loreto, Si mama mo yun. Pilonyo, Mama yun ni Benjamin Pilonyo. mama yun ni Jim Pilonyo. Ilan ang anak ni Ben Pilonyo? Ilan ang anak ni Jim Pilonyo? Ilan? Tracy, Racing. Very good. very good. Very good. Naalala mo eh. Naalala mo yun? Naalala mo yun? Mga anak mo. Naalala mo. Anong pangalan ng panganay? Wilson, Yung sunod. Wilson, Sino pa? kapangalan ko. Ano ang kapangalan mo? Ano ang kapangalan mo? Ano nga? Sino? Sino? Si Melchor. Si Melchor, Sino pa? si Loreto, Lorena. Sino pa? Si Loreto, mama mo. si Loreto, mama mo, Mama ni Ben. mama ni Ben, Ang anak mo, ang anak mo, si Melchor, si Melchor, Melvin, Milvin, ni Carlo, ni Carlo, Lorna, Lorna, Noy, Noy, Lorely, Lorely, Lorena.
sobrang mamimiss ka namin, Lolo. Mahal ka po namin. Papa Ben, pasensya na po na hindi kami makakauwi ngayon. Maraming salamat pa. Mahal na mahal ka namin. Rest in peace pa. Sana masaya na kayo ngayon dyan. Kasama si Lolo, si Lola, si Mama. Sana pa patuloy niyo pa rin kaming gabayan. Kasi kailangan pa rin namin ng magulang na gagabay sa amin. Paalam, Papa. Mahal na mahal ka po namin. You're gone. Hello po, Lolo Ben. Sorry po, hindi po kami nakauwi ngayon dahil po sa COVID-19. Sana po patuloy niyo pa rin kaming gabayan. Kasi kailangan pa rin po namin ng Lolo na gagabay sa amin. Mahal na mahal ka po namin, Lolo Ben. Rest in peace in heaven po at Dahil pala ang sulit mo striktong hindi maintindihan mo. Ang sakit din pala na mawakas. Alam namin
ng alam mo na ginawa namin yung alam namin ko. Paraan na mabigyan ng buhay mo. Dahil ayaw mo ka mamatay, sabi mo. Pero hindi niya kinaya ng katawan mo. Kasi nahilat mo. Wala ka naman mo dyan. Hanggang ko. Pwede wala kami nagawa. Sana naintindihan mo kami. Mahal namin. Siguro iba lang yun. Reyna, ng pagpapagitan ng pagmamahal. Pero dahil dahil isang gabi mo, kahit nalimitan mo ito, ano na nangyari? Hindi ko nalimitan. Alam namin, mahal na kami at maraming salamat. Hirap nag-asama ko. Hindi balik si artist. Pero ito lang yung magagawa mo para sa'yo. Ayaw ko iiyak. Lahat ay magkala ka. Pasensya na. Nananatili ka tayo. Yung mukha mo na first time kong nakita na maamo. Sabi, pinipilit ko iwalahanin lahat ng pangalan namin. Akala ko, makakaulit ka pa. Pero hindi na. Pasensya na tuwan. Mahal lang lahat ka na. Ikaw na kapatid ko naman dyan. Pasensya na. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kanya. Rest in peace pa. Sana maging masaya kayo kung saan ka man pupunta. Kasama kina mama. Kahit wala kayo, sana patuloy mo pa rin kaming gabayan. Maraming salamat po. Marating, nais ko kayong pasalamatan. Lola Ben, pasensya po hindi po kami nakapunta sa Bicol dahil sa lockdown. Maraming salamat po sa lahat. Rest in peace po. We love you. Bye-bye. Ay magpalimos sa lansangan. Mahirap po, Lolo Ben. Sorry po dahil po hindi po kami nakauwi dyan. At sorry po dahil hindi po tayo nakapag-bonding ng matagal. Kaya po, rest in peace in heaven po. Madadagdagan na po ang picture namin. Love you po. Bye-bye. Ako, ngunit mayroong Pasensya na po kung hindi po ako makakauwi din dahil sa COVID. Sa panahon po ngayon, sana ay
buklod po tayo bilang pamilya. And para kay Lola po, sana po Lord, masaya ka na dyan din sa heaven. Gabayan niyo po kami lagi at sana po ay magsilbi po kayong guardian angel namin. Salamat Lord sa lahat. Mahal na mahal ka po namin. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at Pasensya na po, hindi kami makakapunta dyan. Mahal na mahal po kita. Hindi po masyadong mahaba ang salita ko kasi hindi po masin sa messenger. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal ka namin ng mayroong awiting Magandang gabi sa inyong lahat. Nahingi ako ng pasensya kung bakit hindi ako nakarating dyan. Basta tandaan mo ito, Benjamin. Darating ako ulit dyan. Darating ako. Mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin, Marvin. Pas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama, tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Salita na Papa. Ano sasabi mo sa mga anak mo? Magpadala ka mo ang panggamot. Yung mga nasa malalayo, Oh, magpadala ng pambili ng gamot. gatas. Gatas, biskwit. Oh. Magaling na kamo ako. At medyo magaling-galing na ako. Oh, magaling na magsalita. Sino ang hihingian mo? Sabihin mo kung sinong hihingi. Oh. Si Lorili. Oh, sino pa? Si Carlo. Oh, sino pa? Si Lorilet. Ah! Wala yung pira. No. Hindi ka mapabayaan ng mga anak mo, ano? Ang anak mo, mahal mo ang anak mo? Mahal mo? Ha? Love mo ang mga anak mo? Tulog na po, Papa. Tulog na, tulog. Tulog na ikaw, magpahinga. Tulog na. Pag matanda na, no, ang hirap na. Benjamin. Sino si Benjamin? Nasili na rin Benjamin. Ilog nyo. Ano ilang cartridges na? Ilang gamot? Ano ito naman pa? Tulog na pa. Tulog na ikaw. Hindi kong nagkataon amin. Cellphone mo.
Labo ng mata ko. Ikaw, malabo ng mata. Ang salamin, o yan. Ang salamin. Tulog na, ito, tulog na. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko'y kayo ang handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Ben, Ben, Ilonyo, taga saan ka? Camarines Norte. Ilan ang anak mo? Ikaw, ilan ang anak ni Ben Pilonyo? Ilan ang anak ni Ben Pilonyo? Alam mo? Alam mo? Hindi. Hindi. Anong pangalan mo? Loreto, Si mama mo yun. Pilonyo, Mama yun ni Benjamin Pilonyo. mama yun ni Ben Pilonyo. Ilan ang anak ni Ben Pilonyo? Ilan ang anak ni Ben Pilonyo? Ilan? 13. 13. Very good. Very good. Very good. Naalala mo eh. Papa Ben, pasensya na po na hindi kami makakauwi ngayon. Dahil sa sitwasyon ngayon na lockdown,
Kahit man gustuhin namin umuwi, pero hindi po talaga pwede dahil maraming checkpoint na nakabantay. Sana po, Papa, masaya ka na po sa piling ng ating Panginoong Hesus. Gabayan mo na lang po kami, Papa. Mga anak mo po, mga apo, lahat po. Sana po ay masaya ka na po, Papa. Paalam po. Salamat. Lolo Ben, sorry po dahil di po kami makakauwi dahil po sa lockdown ngayon. Salamat po, Lolo, sa pagmamahal. We love you po, Lolo Ben. Thanks. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Diyos natin na binigyan niya po tayo ng pagkakataon para makasama natin ng matagal si Lolo Ben. Lolo, pasensya na po dahil hindi po kami makakapunta dyan ngayon gawa ng virus na kumakalat. Pero alam naman po ninyo na kung wala man po yung hadlang na katulad nun, makakapunta and makukumpleto po kami dyan sa Bicol. Salamat din po dahil naranasan ko pong maging apo ninyo na pag pupunta po kami dyan sa Bicol, pupunta po kami sa bahay nyo, tas may makikita kaming sako-sakong pili, tas kukuha kami nila Ate Laika, nila Kuya Russell, kaming mga apo po ninyo. Lolo, alam po namin na kasama nyo na po si Lord dyan, and from there po, sana gabayan nyo po kami palagi, ingatan nyo po kami, and lagi nyo po kaming babantayan. Mahal na mahal ka po namin and sobrang mamimiss ka namin, Lolo. Mahal ka po namin. Hi, Lolo Ben. Alam ko hindi mo na mapapanood tong video na ito, pero gusto ko lang sabihin na mahal ka namin, kami na mga apo at mga magulang namin. Pasensya na at hindi kami makakapunta ngayon dahil lockdown dito. Pero ganun pa man, alam namin kung nasan ka man ngayon, alam namin na masaya ka na at hindi ka na mahihirapan. Patuloy mo sana kaming gabayan at huwag mo kaming pababayaan. Yun lang po. Ang masasabi ko lang, salamat. Hindi man tayo naging close na maging ama, anak. Dati dahil hindi ko maintindihan sa lahat ng naranasan ng magkakapatid. Hindi pala dapat hinanakit yung maramdaman sa lahat ng naranasan namin. Mas naging matatag kami, nagsikap, naging responsable ang mga magulang sa aming anak. Yun pala ang dapat namin ipagpasalamat sa inyo. Dahil lalo na kami, mga maliliit nung namatay si Mama, na talagang kulang ang panahon mo sa amin at atensyon. Nakakala namin, hindi ka namin matitiis nung nagkasakit ka. Hindi pala namin kaya na tinisin ka. Sana kung nasaan ka man naroon, lagi mo kaming gagabayan. Sana mas lalo pa kaming maging matatag. Mas maging close kaming magkakapatid kahit wala na kayo ni Mama. Alam kong masaya ka na kung nasaan ka man naroon. Kasi yung mga huling araw mo dito, na iparamdam namin sa iyo na mahal ka namin magkakapatid. Hindi man kami buo ngayon, dahil sa problema ng mundo, naramdaman mo sa mga huling araw mo dito sa mundo, na mahal ka namin, Papa. Sana masaya ka na kung nasaan ka man naroon. Noy,
huling mensahe. Alam naman ng papa ko na mahal ko siya. Kasi ako lang ang hindi umalis dito. Masakit. Mawala ng tatay, ng nanay. Ang pinakamasakit, hindi pa namin nakasama yung mga kapatid ko, hindi kami nabuo. Dahil sa nangyayari ng epidemya. Pero, ang gusto kong maipabaon sa papa ko, mahal na mahal ko siya. Matagal ko siyang nakasama. Higit sa lahat, tinuruan niya ako maging matatag. Dahil sa kanya, natuto akong maging maayos sa mga anak. Dahil naramdaman ko yun sa kanya. Dito naman po sa mga nakiramay, ang pamilya namin nagpapasalamat ng marami doon sa mga tumulong. Maraming pong salamat. Sana yung papa ko maging masaya na. Kasama na niya yung lola namin, lolo namin, mama namin. Sana sa pag-alis niya, masaya na siya. At sa aming magkakapatid, sana maging masaya kami sa panahon ng pag-alis ni Papa. Hindi dapat kami malungkot. Kasi dapat maramdaman namin. Ayaw pa sana umalis ni Papa, pero wala talagang magagawa. Hindi na kinaya ng katawan. Pero doon sana matutunan ng namin magkakapatid. Dahil sa pagkawala niya, sana yung pagmamahal ng isa't isa naandun pa rin. Yun lang po. Maraming pong salamat sa nakiramay, sa mga tumulong, sa gabing ito na narito. Maraming pong salamat sa inyo. Wala ko. Pero salamat at kasuporta na binigay ninyo sa tatay natin. Maraming salamat. Talaga. Yun lang po, maraming salamat. Sa lahat ng magupit ng biblis, lahat ng hingi ko ng bawal sa iyo, hindi mo binibigyan. Umakyat ka ng yung makmak para sa project mo. Papasalamat ako sa iyo. Minahal mo din ako. Kahit sa kaunting panahon, inalagaan kita. Kahit hindi ka naging mabuting ako sa akin. Ang naman kita. Ang hirap panurin kang nauubusan ng hininga. Salamat. Binigyan mo ng pagkakataon, malagang ka. Makauwi ako galing Laguna. Hinintay mo ako para malagang ka. Salamat, Papa. Salamat kita. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ipakilala ko lang po ang sarili ko. Ako po si Police Lieutenant Ronald Radyo. Asawa po ako ni Lisel. Yung pang-11 na anak ni Papa. Ang masasabi ko lang po, yung mga nababanggit po nila regarding sa COVID na hindi pinapadaan sa checkpoint. Totoo po yun kasi ako po, team leader po ako sa San Vicente Municipal Police Station. So nagpaalam lang ako para makadalo sa huling gabi.
ng lamay ng aking biyanan. So, hindi ko naman po masasabi na ako ang paboritong manugang ng ni Mr. Benjamin Pelonio. Kasi ang paboritong manugang po niyan si Tisoy. Asa na? Si best friend. Si Joselito Padua. Asa na ba si Tisoy? So ako lang po ang pangalawa kay Kuya Tisoy. Ang masasabi ko lang po kay Papa, salamat kasi yun, inaccept niyo ako bilang kapamilya dito sa Pelonio. And then, naasawa ko nga si Lisel. And ang may papangako ko lang, aalagaan ko ang asawa ko, bibigyan ko ng pagmamahal, lalong-lalo na ang aking mga anak. So, salamat po, salamat sa mga fans ko dyan sa likod. Yun lang po. Maraming salamat po. In behalf of Radyo Family, saludo ako sa inyo. Siguro po, alam niyo lahat ng buhay namin, simula maliliit pa kami. Alam niyo na malayo loob namin kay Papa. Pero sa kabila nun, nararamdaman ko na mahal kami ni Papa kasi unang-una, nung lumaban ako sa SK, yun yung naalala ko na ginawa niya ako ng sasabihin ko habang nangangampanya ako. Mahabang sabi ko, ayoko niyan Papa kasi kabadoy naman ang haba-haba. Sabi niya, yun ang sabihin mo para manalo ka. Wala akong mga magagandang alaala kasi galit ako kay Papa. Isang beses nagalit siya sa akin, ang sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ninyo. Hanggang ngayon nakatanim yun sa isip ko. Pero, ito nakita ko na pamahina na si Papa. Nawala lahat ng sama ng loob ko. 2 years ago nung unang umatake, inatake siya. Yung mga kasama ko sa trabaho, nag-condolence na sa akin. Kasi ang balita ko, patay na si Papa, umiiyak ako sa opisina. Tapos, habang nagbabiyahe kami, nabasa ko na boy pa pala. Kaya, every time na may message sa GC namin magkakapatid na si Papa wala na, pahina na, hindi ako naniniwala kasi bumabalik naman yung lakas niya. Pero nitong huli, sabi nila, wala na si Papa. Sabi ko, anong sinasabi niyong wala na? Totoo ba yan? Ginawa ko, tumawag ako kay Ate Ulang. Sabi, wala na. Sobrang sakit pala. Akala namin kaya namin tiisin lahat. Lahat kasi wala akong nakita kay Papa na inalagaan niya kami. Akala namin kaya din namin siyang tiisin. Pero hindi pala, mahirap palang tanggapin yun. Nagpapasalamat kami sa kanya kasi kahit walang gumabay sa aming magulang, nandiyan yung magulang niya, sobrang minahal kami. Lumaki kami na marunong sa buhay. Lahat ng grade 2 pa lang, marunong na kami magluto, marunong na kami maglaba. Kaya yun yung memories na hindi namin makakalimutan kay Papa. Kahit hindi maganda yung nakita namin sa kanya, pero sobrang maganda yung tinanim niya sa mga utak namin. Kasi ngayon na nagkapamilya kami lahat,
ginagamit namin yun para sa mga anak namin kasi gusto namin na iparamdam yung pagmamahal na hindi naibigay ni Papa nung maliliit pa kami. Pero Papa, kahit ganun yung nangyari, sobrang sakit. Ang hirap tanggapin. Na tuwing umuwi ako dito, sinasabi mo, yung mga picture namin na kinuha mo, ibalik mo na. Sabi ko sa kanya, ayaw kong ibalik sa iyo yung Papa kasi ayaw kong ibalik kasi baka mawala niya. Yun na lang yung itatago namin na alaala na ng galing sa kanya. Kasi kung ibabalik ko sa kanya, kung biglang may mangyari sa kanya, hindi na malaman kung saan nilagay. Kaya nung time na namatay si Papa, hinahanap ko yung wedding picture nila ni Mama na wala talaga yun. Maghapon ako naghanap buong bahay, wala. Nung nakaraan, siguro ika-3 days na, nag-text sa akin yung asawa ko, sabi niya, Sel, nandito na yung picture, yun ang nakuha ko. Kaya siguro masama yung loob ni Papa kasi hindi ko binabalik yung picture na yun. Kung saan ka man naroon ba, mahal na mahal ka namin. Dahil kahit po may social distancing tayo, lahat po kayo ay makiramay. Totoo po yan. Salamat sa pamilya Pilonio, pamilya Padua, and the rest of the family, Romero, and kay At Linda Roldan, ng mga apo, lahat po ng mga kamag-anak ni Papa, nagpapasalamat at mga nandito. Pero yung mga hindi po kamag-anak, ako po hindi po ako kamag-anak sa totoo lang. Pero ako po ay anak sa labas. Nasabi ko po sa inyo yan. Bakit po ako naging anak sa labas? Ito po sasabihin ko sa inyo. Dahil po, yan si Papa Ben. Ito po ang ikwento ko sa inyo. Dahil si Daddy at si Nanay, maliit pa ako. Yung tatay ko po is the Philippine Constabulary po dito. Si Daddy po at saka si Nanay, lahat po yan. Maliliit pa po kami. Kasama na yan. Kumpare, because of Gogo Snyder, because of lahat po yan. Dahil dun po ako, kasama ko yan pag nagnonomay. Si Daddy, si Nanay, kasama po ako ni Daddy tsaka ni Nanay. Kaya kumpare po yan ng Daddy at Nanay. Pero po ang masasabi ko po sa inyo, ito po ang kwento ko sa inyo. Ang magkakapatid po, sa totoo lang, lalo sila nag-effort. Sa totoo lang po, nung si Papa na medyo mahina na si Papa. Si Papa baga meron sariling bahay, dito lang. Diyan kay Ate Unan, napunta siya kay Ate Unan. Dito, inano niya kay Kuya Tisoy, kay Ate Unan, nandun sila ilalagaan, talaga. Tapos doon naman, napunta na naman kay Noy, tapos kay Nadine. Lahat po na magkakapatid nag-effort. Ako naman po, kapatid naman po nila, nag-effort din po ako. Dahil mahal po namin si Papa. Totoo po yan. Hanggang sa ilagaan po namin, ilagaan namin si Papa. Ilagaan namin lahat. Masasabi ko lang po sa inyo, talagang lahat po nag-alaga, lahat. Kaya po yung hindi nakauwi, pero nung po na-hospital si Papa, sa totoo lang, nung nasa diet po yan, nakauwi po si Kuya Carlo, lahat po sila nakauwi. Ang hindi lang nakauwi talaga, si Lori B. Banoy, Lori lang yung nakauwi. Totoo yan. Pero dahil nga may COVID tayo, hindi talaga nakauwi. Kaya yung mga apo din ni Kuya, si Pecho, uwi sila na. Kaya, sa totoo lang, ito po, talagang yung magkakapatid nag-effort kay Papa.
Nag-effort ang lahat ng magkakapatid. Lahat po, kahit yung mga abot, effort. Ako nga anak sa labas, mas effort kay Papa. Totoo yan. Kaya talagang mahal na mahal namin si Papa. Papa, ito po ang message ko sa iyo. Kahit po ako ay anak niyo po sa labas, ito lang pa. At least, pero ito po, isa pa rin po hindi ko nababanggit. Si Junel, kasama ko yan si Junel. And kami, at Lunay, Gatisoy, ganyan. Sabi nga niya, sabi mo nga doon, wala akong gamot. Sabi nga, ay may gamot pa na, nagbili nga si Kuya Tisoy. Diyan na lang, magagamot mo. Ganyan, ako, bibigyan ko ng ganyan. Sabi ko, Ako po ay nag-iisa sa paborito daw po niyang pamangkin na kahit ganun po ang turing niya sa amin, pero naramdaman ko pa rin po ang kanyang pagmamahal sa amin. So, bilang panganay pong anak ni Mama Linda, na alam ko pong nariyan siya lagi sa katabi ni Kuya Ben, sa lahat po ng oras, sa lahat ng pagkakataon na alam na po talaga ang kanyang pagmamahal kay Kuya Ben. Hindi na po siya nakapagsalita dahil siya ngayon po ay tulog na at hindi po pwedeng magpuyat kasi meron po, pag hindi po siya nakatulog ng ganitong oras ay hindi na po siya, yung antok po niya ay nawawala na. So, better po matulog na muna siya. So, nandito po siya. So, buong puso po kami nagpapasalamat at sana po ang mga paghihirap namin, tama po at maraming salamat. Sa saksi, kung paano po maging ama si Kuya Ben at maging tiyo sa amin. Matapang po talaga siya, pero hindi ko pa alam kasi sa akin po, alam po ito na sinisit po na lagi kong kasama nung maliit pa kami. Pag nagkakasama po kami nito, si Kuya Ben po, hindi po ako nakakalimot mag-amin sa kanya. At yun po yung tuwang-tuwa siya sa akin. Sabi niya, mabuti pag nagagalit siya, naaalala ko, sabi niya, mabuti pa niya si Sylvia. Hindi nga yung pangit na pangalan yung tinatawag sa akin. Alam niyo yun kung ano yun. Sabi niya, buti pa niya ito Sylvia kahit saan ako makita, nagbe-bless. At yun po ang kasama ko noon si Lisette. Lagi po kami kasi nga magkasama nung maliit pa kami. At wala man po ako maano kay Kuya Ben kasi siguro po ganun po talaga ang ama. Hindi po pare-pareho, may stricto at medyo may maluwag. Pero ngayon po, sabi ko nga, nung makita ko na si Kuya Ben, sa Facebook ko na lang po kasi nakikita dahil bihira po kami pumunta dito. Nung makita ko po yung grabe yung lungkot ng mga ngayon, salamat po at sana po ay patuloy niyo pong gabayan ang iyong mga anak at ang iyong mga apo. Maraming salamat po. Pasensya na po. Kahit kailanman po, hindi ko na po yun tinalim sa puso ko. Tinalimutan ko na po yun yung nangyari po yun. Kaya po, pasensya po kung ano naman po yung nagawa ko dati kay Kuya Ben. Pero hanggang ngayon po, ano naman po kami. Okay na po kami kahit kada Ate Lisette. Ay Ate Lorely po, alam niyo naman Ate Lorely na kami magkachatan kami sa Ate Lisette. Sabihin siya sa akin na nirequest itong hindi po ako nagdalawang isip para hiramban ng projector na magagamit po si Kuya Ben para sa kanyang tribute. Kahit pa paano po, nagkasama ko kay Kuya Ben sa inuman, sa bahay nila, kami nila Kuya Linong. Yung matatanda na po yan ang kainuman ko sa mga ilang sandali ko Kuya Ben, hindi ko na siya nakakasama kasi naging busy na rin po ako. Malaki na rin ang pagkukulang ko dahil padaan-daan na lang po ako dyan, hindi ko na napapanood si Kuya Ben dahil naging busy po ako. Pasensya na po Kuya Ben kung talagang nagkaan tayo ng mga panahon na yun.
hanggang ngayon po pala, ay ngayon po ay hindi ko na inaisip yung ganung mga pangyayari. Inano ko lang po, hinayaan ko na lang po. Kaya sa Pilanya family, Padua family, sa mga naging nakasamaan ng loob ko noon at nagkaroon tayo ng gunting tulo, hanggang ngayon po talagang wala na po yun sa akin. Kinalimutan ko na po yun. Kaya Kuya Ben po, nasaan ka man po ngayon, sana maging masaya ka na, gabayan ka po ng Panginoon at gabayan niyo po lahat kami dito na naiwan niyo dito sa mundo. Maraming salamat po sa inyong alaala na iniwan niyo po sa amin. Ang mga kababaryo ko, maraming pong salamat sa inyo. At higit po sa lahat, sana po kung meron man nakasamaan ng loob yung tatay ko dito sa Kalugkog, sana po ibaon na po natin sa limot. Mapatawad natin siya, mapatawad niya kayo o kami. Basta po, nagpapasalamat po kami, ang pamilya namin, sa lahat pong tumulong at nakiramay dito po sa pagkamatay ng papa namin. Maraming salamat po. Yun lang po. Maraming pong salamat. Nagtatarawak ka agad yung mga ito. Ikaw naman. Ano po, good evening po sa lahat. In behalf of family of Ventura and Pilonyo family, magsasalita pa po. Ang karanasan ko po kay Lolo Ben, siya po ang unang tao na pag-bless ko ay sibot-sibot man. Talagang nag-bless man tayo. Dahil hindi po nila na nagpapasalamat na po sa nila po. Hanggang ako man po ay ginagasan papa. Pero isa lang po ang masasabi ko, ang classmates ni yung pinagkakatuwalaan. Hindi po kanina, kaya doon. Hello, maraming salamat po sa lahat. Malaki ang utang ko po. Salamat po. Thank you po, Royal Das. Kuya Melvin, ikaw na. Pwede daw ni connect. Hindi na connect. Ang hirap na. Mas mabagal din sa Sabihin mo, baka pwedeng si Kuya Melvin muna mag-connect, gusto niya magsalita. Kuya Melvin, salita ka na. Ano daw? Gusto mo phone call na lang, cellphone call. Kuya Melvin, cellphone call na lang. Boses mo lang. Camera. Action. Alam nyo, hindi ko masasabi kung hindi rin naman ako masaya. Pero ang kamatayan ni Papa, normal lang yun. Kasi lahat naman ng tao mamamatay. Lahat tayo una-una lang. Hindi tayo dapat malungkot. Kasi yung hirap dito sa mundo na nararanasan ng tao, katulad ni Papa, matagal siyang naratay sa panig ng karamdaman. Ilang beses siyang nilala sa ospital. Nakita ko ang paghihirap niya minsan nang umuwi ako. Yung hinahabol niya yung kanyang hininga.
Nakita ko yun. Nakita ko rin yun. Paghihirap ngayon ng kanyang asawa. At kaya hanggang maaari ayaw ko na sana makita ulit yung paghihirap ni mama kay papa. Pero talagang hinihingi yata ang pagkakataon. Talagang yun ang palaran nila. Palaran nila. Palaran nila hanggang sa paghihirap. Siguro para maging ito, maging halimbawa yung parang dati mga anak. Kaya dapat habang nabubuhay ang tao, ipakita niyo yung pagmamahal ninyo habang nabubuhay pa. Kasi pag namatay ng tao, maitampakan ninyo yan ang bulaklak. At sabihan ninyo lahat ng kandila dito sa buong mundo, hindi na niyo yan makikita. Wala nang kabuluhan ang lahat ng yan. Kaya tandaan ninyo, habang nabubuhay pa ang tao, kung mahal ninyo isang tao, ipakita niyo sa kanya habang nabubuhay pa siya. Kasi pag namatay na siya, useless na. Kahit yakapin mo ng yakapin ang kanyang trabaho, ang kanyang bangkay, wala na. Tapos ngayon, wala na siyang pakiramdam, hindi na niya alam yung mga nangyayari. Kapag patay na siya. Kaya, ngayon, ang magandang gawin natin, magdasal, humingi ng tawad sa Diyos, mga taong pinagkasalanan natin. Habang may panahon pa, habang tayo nabubuhay pa, yung mga hinanakit natin sa isa't isa, sa bawat isa bilang kapatid, dapat alisin na yun. Kalimutan na lahat ng yun. Dapat magmahalan tayo, magtulungan tayo. Yung may tutulong, dapat tulungan yung mga kapatid na naghihirap. Kung may mga hinanakit kayo, alisin nyo na. Kasi walang may tutulong na mabuti yan sa atin. Sana naiintindihan niyo ako. Sabi ng Diyos, ingatan ninyo ang sarili ninyo. Iingatan ko rin kayo. Kasi kung hindi natin iingatan ang sarili natin, walang dahilan para ingatan tayo ng Diyos. Pagpapatayan ng tao, mas mahalaga kaysa sa kanyang pagbilang, sabi ng Diyos. Ang pagsilang ng tao, ay yun, masaya. Ang galing tulad yan ng isang bata na mag-i-enroll sa school. Ang grade 1, masaya ang magulang. Pero hindi ba mas masaya ang magulang pag nakita na niya ang kanyang anak sa araw ng graduation? Ganun ang buhay ng tao. Mahalaga yung kamatayan. Kasi ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. Kung mabuhay tayo dito sa lupa sa gustuhan ng Panginoon Diyos, mabuhay man tayo dito ng 100 taon sa lupa. Alam ninyo, isang mata lang yan. Iba pala, bubuhay natin sa kabutihan.
sarili nating kagustuhan. Dapat mabuhay tayo sa turo ng Panginoon si Kristo nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa.